Maaari bang matalo ang bansang Israel? Yan ang topic natin ngayon. Noon pa man mga kapatid, sa panahon ng Lumang Tipan, ang Israel at ang Palestine or ang Pilistino, mga Pilistino ay lagi na silang nagdidigmaan. Sa katunayan, yan yung laban ni David at ni Goliath. Si David na isang Israelita at si Goliath naman na isang Pilistino. Sa panahong yon mga kapatid, makikita natin na dihado ang Israel dahil araw-araw na inahamon, binubuli ni Goliath ang Israel kung sino daw ang pwedeng lumaban sa kanya. So walang nagbo-volunteer mga kapatid na lumaban, pero itong si David na isang binatilyo, isang pastol ng mga tupa ng kanyang tatay, yun po ang nag-volunteer. Isang taong may pananampalataya sa Panginoong Diyos na sinabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. So, mababasa natin yan mga kapatid sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 17 at ang talata ay 45. Sumagot si David, ang dala mo'y sibat, tabak at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ng Diyos na makapangyarihang Diyos ng Israel. Mga kapatid, ang sabi ni David, may armas ka, ako, tirador lang ang aking dala, pero lalabanan kita hindi dahil sa armas, kundi lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Doon natin nakita mga kapatid na ang Israel ay nagtagumpay sa kabila ng sila po ay dihado. Si Goliath po ay isang higante, malaking tao, at the same time, siya po ay bihasa sa labanan. Compare kay David na isang binatilyo, hindi bihasa sa digmaan, siya po ay pasto lamang ng mga tupa ng kanyang tatay. Pastol versus mandirigma. Pero mga kapatid, ang pinakang the best doon, dahil ang sabi ni David, lalabanan kita, hindi sa aking armas, hindi sa aking tapang, hindi sa aking talino, lalabanan kita dahil sa pangalan ng aking Diyos. Nakita natin doon mga kapatid yung comparison, talagang nung naglaban na sila, isang hataw pa lang ni Haring David, sa kanya ay tumama na kaagad yung bato sa kanyang noo at bumaon, siya po ay bumagsak. Ibig pong sabihin sa madaling salita, nanalo po doon ang mga Israelita. Pero mga kapatid, mayroon din mga pagkakataon na ang mga Israelita ay natalo sa digmaan. Ito po ang isishare ko sa inyo. Sabi po dito sa aklat ni Joshua, ngunit nilabag ng Israel ang utos ng Diyos na huwag kukuha na sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ng Diyos bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi, at apo sa tuhod ni Sera mula sa lipi ni Huda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila ang Diyos. So mga kapatid, alam nyo ba mga kapatid na doon pa sila natalo? Kaya sabi po ng mga opisyal na kasama ni Josue, sabi kay Josue, huwag na po ninyong abalahin o pagurin ang lahat ng tropa. Magpadala na lamang po kayo ng 2,000 hanggang 3,000 kawal dahil mahina naman ang kalaban. Alam mo mga kapatid, nang sila po ay lumusog, nagulat sila dahil sila po ay napaatras at sila po ay napatayan pa ng 36 na kawal. Doon po masasabi na natalo ang Israel sa labanan doon sa kalaban na hindi nila inaasahan na sila po ay matatalo. May dahilan mga kapatid kung bakit sila natalo na mababasa natin doon sa aklat ni Josue Kabanata 7 at ang talata ay 1. Sabi dito, si Akan na anak ni Carmi na apo ni Sabdi at apo ni sa tuhod ni Sera mula sa alipin ni Huda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya nagalit sa kanila ang Diyos. So mga kapatid, bagamat ang Israel ay bayang pinili po yan ng Panginoong Diyos, pero kung sila po ay hindi susunod, kung sila po ay lalabag sa kautusan ng ating Panginoon, tiyak po na sila po ay matatalo. Dito po nakikita natin mga kapatid na
ang labanan ngayon, tila baga pinagpupustahan kung sino ang mananalo. Ang tanong na iba, matatalo kaya ang Israel? Mga kapatid, ang Israel ay bayang pinili ang Panginoon. Pero kung sila po ay aasa sa sarili ng kalakas, sa sarili nilang diskarte, malamang sa malamang, sila po ay matatalo. Kung hindi sila aasa sa kanilang Diyos, sa ating Panginoong Diyos, sila po ay posibleng matalo. So, alalahanin natin mga kapatid, bagamat sila po ay bihasa sa laban, sila po noon pa man ay mayroon ng digmaan na nangyari doon sa tinatawag na 6 days war, no, na sila naman ay nanalo laban sa iba't ibang bansa pa na kanilang nakalaban, hindi lang po isang bansa ang kanilang kalaban. Pero kung hindi sila susunod sa utos ng Panginoon at sila po ilalabag, katulad ni Achan na kumuha ng mga bagay na hindi pinapahintulot ng Panginoon, sila po ay posibleng matalo. At dahil doon mga kapatid, sa kanilang pagkatalo, itong si Josue at ang kasama niya pang mga opisyal, pinunit po nila ang kanilang kasuotan. Sila po ay naglagay ng abo sa ulo bilang pagluluksa, bilang pagdadalamhati, at nagtanong po sila sa Panginoong Diyos kung bakit sila natalo. Doon sa inaasahan po nila na maliit yung bilang ng kalaban, doon pa sila natalo. So, sinabi ng Panginoon, lumabag kayo sa ipinag-uutos ko. So, malinaw po, maging sa ngayong gerang ito, kung sila po ay lalabag sa ipinag-uutos ng Diyos, hindi po sila susunod sa kalooban ng ating Panginoon, malamang sa malamang, pwede po silang matalo. So, ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sabi dito sa Joshua chapter 7 verse 4, kaya 3,000 Israelita lamang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga-roon, hinabol sila buhat sa pintuan hanggang sa lungsod, hanggang sa tibagan ng bato, 36 ang napatay sa kanila. Mga kapatid, ano po ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Lucas kabanata 6 at ang talata po ay 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoong Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Ibig pong sabihin mga kapatid, napakahalaga ang pagsunod po sa ating Panginoon. Marahil ang Israel ay hindi po sila mananalo sa digmaan, sa gera, sa kinasasadlakan nila ngayon, kung sila po ay patuloy na lalabag sa kalooban ng ating Panginoon. Pero po, kung sila po ay susunod sa kalooban ng Diyos, kahit ilang pong bansa na magsama-sama at sila po'y digmain, ang Israel ay hindi kailanmang natitibag. Ang Israel ba mga kapatid ay po pwedeng mabura sa mundo? Mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia ay hindi. Dahil ang Israel ay mayroon pa siyang gagampanan sa mga susunod na panahon. So kung siya po ay mabubura sa mundo, kung ang kanyang lahi ay mawawala, hindi magiging tama ang sinasabi doon sa Biblia na siya po ay mayroon pang mga gagampanang papel sa mga darating na panahon. O mga kapatid, kung doon sa inyong katanungan na po pwede bang matalo ang Israel sa gera? Pwede pong matalo ang Israel sa gera kung hindi po sila susunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, kung mayroon po kayong napulot na natutunan, isubscribe ninyo ang channel na ito para lagi po kayong updated sa mga video na ipapalabas ko para sa inyo. So marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.